Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, ganap ng 7:53. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello! Buenos dias, mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Mga tugang, today is Friday. Aldaw na po kita ko dyan din Biyernes, mga Dabarkads. Pitsa 24. Pitsa 24 na po kita kan July 2026. Abay, gising, bangon na mga kabanat. Mag-iribana na po kita digdis sa Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talapita kasi ito mga radyo. Mga tugang, ako po si Kabanat Benji Rivera, kay Bananta sa newsroom, si Boss Junil. Sa technical, mga tugang, Boss Ariel Camarote, Boss Stephen Fabis. And syempre, at yan ang mga Banat Patrol. Mapaabot po kan sa indang mga bareta ngunyan na mauran-uran po ngunyan digdi sa Naga City. Ay nako mga kabanat, ingat mga Dabarkads, kabanat. Duman po sa mga naghahalat kan sa indang maswerteng pa-Gcash. Ang ulan sa bubong. Bahala na si Tito Benji. Ako ang bahala sa bakalin sa bawan, partner. Tutok lang ka mo hat. Pakatapos ka programa ko, sigurado. Saro sa mga paraan tabay kang Radyo Banat. Mabakalin na pang sabaw-sabaw mo yan na mauran-uran, partner. Ala, 500 pesos. Ang araw ko'y Ali po yan sa programang Radyo Banat. ang nasisisi. Kaya tutok lang po mga tugang sa mga programa kang Radyo Banat, sa mga posts kan Radyo Banat Facebook page. Makapagsine at ayaw. Ako ang bahala sa ano ko dyan nindoy. Ano nga po digdi? Sinabawan. Tama, init-init partner. Tama yung naghihigop-higop ka partner din sa baw. Sinusubukan Anong maray ko dyan partner? ang buhay ng tamad. Ang the best ko dyan is sinabawan na ribs. Ribs na gulping na paminta. Wow! Radyo at mga lumang comics. Tapos kakaganan mo din repulyo. Nako naman. Kumbakong repulyo partner, pichay. Ay nako. Si Benji Rivera. Radyo Banat. O kaya si mga kabanat, mga tugang, ano lang ka mo ha, like, share, follow, digdi po sa programang Radyo Banat mga kabanat. And pakilatag ka na sa ido pong GCash number
digdi sa comment section kan programa. At mahanap kita kan maswerting papadarahan ta ni GCash. Pang bakal gunya din pang sabaw-sabaw, partner. Pakatapos lang ang programa ko, tatawalan ta na po din GCash worth 500 pesos. Ang maswerting paradangog kan programa, partner. Kaya latag na, mga kabanat! Si Kabreji Rivera, Radyo Mana. Bakit ba sila ganyan? Ingat mga tugang, medyo mauran ko dyan pong panahon sa Naga City and digdi po sa bilog na probinsya, mga kapartner, kabanat. Kaya kinokontakta ko dyan ang Pag-asa DOST kung hanggang noorin ta po mamamatian ining uran, mga tugang. Walang hinaharap. Pag-araw ka ni partner, sa totoo lang, ha? Pag mata ko kasubagoy, garo gusto kong Comics garo habo ko na magralaog. Kaya lang, no choice, partner. Mabuhat ka maggiraray, mahatod ka sa mga chikiting, sa mga bagit sa eskwela. Maparaano ka. O, mahatod ka man lang sa eskwela, di maglaw ka na sa trabaho. Yung baga, O kaya si mga tinatamad pa dyan, bangon na, gising! kaya Galaw-galaw! at baka sumakit. And paabutan tanin na pagsaludo ang mga traffic enforcers dyan po sa downtown. Ganyan Dawa partner Mauran, nagmamandakan na trapiko. Bako pong madali mga tugang ang pagiging traffic enforcer. Yes, araw ka niyo, Mauran. Dagsa ang mga sasakyan, pare ko. kami na lang. Kay Paul yaw sinday, takong mayo, partner, delikado. Magkakabuhol-buhol po yung traffic dyan. Kaya pabutan ta po din na pag-umaw. Saludo ako sa mga taga Public Safety Office, yung mga traffic enforcer dyan. Saludo ako sa inyo, sir. Ano po? At kung meron Del, kung nagdadakog si partner Junel sa newsroom at mayo ka man dadagogon mo yun na asintado, paki-contacti daw tabi Junel ang city engineer, city engineer's office, at ining reklamo kan mga residente na ang lugar nila binabaha. Bako lang po sa basura, kundi ini pong nagtaragas na sebo. kasumakit. Yung sebo, yung mga mantika na uula kan mga fast food chain. Ba sila Digdi po sa kanal. Ining kanal. Pag nag-ula ka pala dyan mga sebo, mabara yun di ba? Nako, yan po ang problema. ayaw namang dagdagan. Bako lang po mga kabanat, ini mga plastic, bako lang mga styro, kundi yung pang mga sebo, yung mga used oil na gamit po kani mga food chain sa Naga City, fast food chain. Yan pa po ang saro sa cost kan baha. Baradong kanal sa Naga. Kaya, Nel, paki-apodi daw ang City Engineer's Office kung ano pong ahensya kan o anong sangay kan City Hall ang pwede tang makaulay about dyan sa problemang yan, partner. Si Kabreji Rivera, Radyo Mana. Aber, anong oras na? 1 minute. 1 minute makalipas na po ang alas 8. Kung anong tana ang Pag-asa DOST, mga kabanat, ramon ta po ang kabugtakan kan panahon. Nasa linya si Sir Melvin. Sir Melvin, good morning. Live ka po ngayon sa BBS DWLV. Sir, good morning po. Magandang umaga rin po sa mga taga-BPS DWLB
Naga at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng DWLB Naga. Sa ngayon na sa Hulyo 24, 2026 sa araw ng Biyernes ng pagkaumaga, narito ng ulat sa magiging lagayatayan ng ating panahon. Si Quiapo po ay lumakas po into tropical storm habang ito po ay kumikilos palapit po sa extreme northern Luzon at kaninang alas 4 ng madaling araw, ang sentro ng tropical storm na si Quiapo ay tinatayang nasa layong 345 kilometers silangan ng Aparit, Cagayan o nasa coordinates na 18.2 degrees north, 124.9 degrees east. Taglay ang lakas na hangin na abot sa 65 km per hour at pagbugso ng hangin na abot sa 80 km per hour. Gumagalaw patungong Kanloran, Hilagang Kanloran sa bis na 30 km per hour. Mamaya pong hapon ito po ay tinatayang nasa may costales na katabigan ng Camguin Island, Calayan, Cagayan. At bukas po ng pagkahapon ito po ay tinatayang nasa 480 km Kanloran, Hilagang Kanloran ng Itbayat, Batanes o nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas naman po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, the northern portion of Mingan, Cagayan, kasama na ang Babuyan Island at northern portion of Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman po sa rest of Mingan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and central portion of Aurora. Ito pong si Quiapo po ay naasahan na malapit po sa northeast portion of Mingan, Cagayan, ngayon pong pagkaumaga hanggang sa pagkahapon. At ito po ay maaaring tumama sa kalupaan na bisinidad ng Babuyan Island, mamaya pong pagkahapon hanggang mamaya pong pagkagabi. At ito po ay naasahan na lalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng pagkaumaga. Samantala, southwest monsoon o habagat naman po ang nakakaapekto sa may bahagi po ng Mindanao, sa may kanlurang bahagi po ng Katimugang Luzon at sa Kabisayaan. Dahilan po niyan dito sa atin sa Kabikulan, tayo po ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagkidlat-pagpulog. Ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula naman sa timog kanluran ng Iiral. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Temperatura ay naasahan simula 26 hanggang 31 grado sentigrado at ang araw ay sumikat kaninang alas 5:24 ng pagkaumaga at lulubog naman mamayang alas 6:15 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 8:05 ng pagkaumaga. Ito po si Melvin Almohala reporting live mula po rito sa DOST Pag-asa, Ligas. Sir Melvin, good morning po. Itanong lang natin, ito ho bang weekend natin is magiging maulan pa? Opo sir, ito pong weekend natin hanggang po natayan natin hanggang linggo po ay may mga pag-ulan po natin na maranasan. Pero sa araw po ng linggo ay improving na po yung weather situation po, yung kalagayan ng panahon po dito po sa Bicol region. So sa Sunday pala, pwede na maglaba? Araw-araw naman po sir, pwede na maglaba. Kaya lang indoors lang po yung pagsampay. Pwede naman po outdoor kasi yung mga pagulan naman po natin na inaasa ni mga ano lang po. Panaka-naka lang o kapaminsan mga light to moderate lang po. Kaya i-dryer na lang i-dryer na lang para yung mga uniforme ng mga chikiting po. So sa Sunday pwedeng may improvement na tayo dito sa Bicol and dito sa amin sa Kamsur. Opo, improvement na po yung weather condition po dyan sa Camarines po and sa Paul Bicol region. Pero asahan pa rin po yung mga scattered light rains po dahil lang po sa southwest monsoon ng habagat. May binabantayan pa tayong ibang bagyo, Sir Melvin? Sa ngayon po, wala pa naman bukod po dito sa tropical storm na si Quiapo ay wala po naman po tayong binabantayan na panibagong sama ng panahon na maaaring maka-apekto po sa atin sa susunod na 3 hanggang 5 araw po. Alright. Okay. Maraming salamat, Sir Melvin ng DOST Pag-asa, Legazpi City. Thank you, sir. Mabuhay ka. Ingat. Welcome po, sir. Thank you very much and God bless po. Si Benji Rivera, Radyo Banat.
Mga tugang, nadagog din do ang pag-asa mga kabanat, si mga dabarkads na mga gusto pang laundry, ano muna kamo, dyan muna kayo sa mga laundry shop para sararuan na dryer para sa mga malabas sa aga, pare ko. Ang oras, mga tsupaeng, 7 minutes, makalipas ang alas 8. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Bana Extreme. Gusto ko ng cellular. Gusto ko ng laserdisc, VHS, beeper at computer. Oy, good morning dyan sa sakuyang Dabarkads. Nadagdagan na sa kong friend sa Facebook. Nasa Canada. Wow, haluy ko na ng Dabarkads eh. Ano ni beautiful girl. Beautiful. Day ko lang siya muna mapangaralan. Tagulpining tagahanga. Kaya good morning dyan sa kuyang Dabarkads dyan sa Canada, partner. Ano po? Gusto kong sariling business. And si mga kaban at mga tugang ang sa tuyang kooperatiba sa kuryente. Walang masama. Oy, trabaho ka mo ha. Mabayad kita sa kuryente Ara mo kung nagurano si Bilko ka sugma. Nagabot si sa kuyang Bill sa Kasureco Dos, partner. Magbiyahe hanggang Nagbaba man. Dati 7,000 plus. Nagbaba ko kunyan 6,000 plus. Dati 3,000 plus lang yan. Grabe ang Kasureco kunyan, partner ha. Nangingisog ang Kasureco Dos. O kaya kayod kita mga kabanat, may bayaran kita sa Kasureco. Imbis na idagdag ta sa grocery, imbis niya idagdag ta sa mga ano pang gastusin po sa household, partner, imbis na ibayad ta sa ano pa, mga allowance kan mga bagets, di ba? gusto ko ng bagong Yung pong Kasureco, nakikisabayan. Sigurado mga kabanat, pag bayad ta kunyan sa Kasureco, kay puan mong magbayad, partner kasi 5 days lang, partner. 5 aldaw lang, pare ko, na dai ka po makabayad sa imong due date. Sigurado matuktok na po dyan, madyan na po sa inyo ang mga paraputol. Mayong patawad, puputulan ka ni kuryente. walang masama nun. Hindi masama mangarap. Bukod sa nagmahal na po ang Kasureco Dos, kansaid na pong taripa, nagdagdag na naman din 80 centavos. Gusto ko ng laserdisc, VHS. Tapos, kapag na ka pa nakapagbayad on time, within 5 days, maabot niya ang mga paraputol, sa bill, puputulan ka, partner, kuryente. Sa halip na yun bagang mga bayaran ta, mga tugang, baka pwede naman kutang magkaigwang consideration. Ano po? Sana magkaigwaman pong consideration ang mga taga Kasureco. Gibon man din duwag bill. Ano po? Pagamat pinapatupad po nindo yan, pinapasunod po nindo yan one bill policy. Gusto kong Pag-araw po kaning nagmahal na kamo, maging nagdagdag po kamo nin na presyo, ha? Nagdagdag po kamo nin na sigil. Siyempre ma-adjust po yung mga kababayan ta. Bako po yan arog kan bako po yan arog kan na ibang bagay na ginagastusan po kan sa rong household magbiyahe hanggang na pwede tang sa aga na lang yan, sa sunod na yan. Ang Kasureco, no. Kaya po mo yung magbayad ta kung dahil puputulang ka pare ko dapat na saro pa ko yan, papaanong sila makapagpaliwanag sa radyo na dahil na sila nakaka-airtime sa asintado ta,
dahil ba nakabayad sa asintado sa network. Barita ko pati naka-advance na si asintado partner ki Rene Bukay, naka-advance tapos nagsara. Pambira ka talaga, Jusamal. Ara mo nang masarang istasyon mo, nagpara-advance ka pa naman sa mga advertiser mo kung bakit. Gusto ko ng sexing shot. Anyway, bayad na yan, problema niya naman yan. Tulo sa aking pangalan. Saka ang kasoray ko, ano talaga para sa hindi kinukuha ang pangbayad dito sa mga airtime sa radyo. Kami nga nag-interview sa inyo, nagpapaliwanag ka mo libre. Ano talaga babayad ka mo sa ibang radyo? Ay, kita baga, pinapabuelo ko ni si Rene Bukay, 30 minutes interview. Pwede na nga rin gamitin yan airtime pare ko. Libre! Iyan po ang inapod na public service para po sa mga member consumer. Kapag na-interview mi po si Rene Bukay kakasunay ko dos, pinapabuelo ko po baga magtaram, pero mayo po yan bayad sa mo sa istasyon mi. Pero ining ibang istasyon, sinisigil ang kasunay ko dos, ang kasunay ko dos man nagbabaya ay taram. Saan po kinukuha kan kasunay ko dos ang ibinabayad din sa mga radio station na yan? Di ba sa member consumer? Ay mga taram. Kukuha din doon sa member consumer yung ibinabayad din doon kikabalang. Ay naku naman. Samantalang ang ibang radio station, libre ka mong ini-inter... Tapos nagsara. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Mga tugang, ang pangapudan talang sa Kasoreko dos, bako man po kamong dapat maging malupit sa mga member consumer because nagmahal po yung sa indong sigil tapos mapatupad pa kamong dyan kaning one bill policy. Talagang dakol pong mapuputulan din kuryente. Dahil po sila makakabayad basta-basta mga tugang, dahil po digdi sa ma-adjust ka siyempre sa budget mo, kapatid. Oo, say kayo nakahinig from 3,000 pesos yung bill mo, naging 5,000 pesos. Yung iba partner, naging pang 6,000 pesos. Tapos pag na pa po nakabayad, bigla din nung puputulan din na kuryente. Magkagawa man po kamong puso. Dahil po kita dahil po kita nagkukontradict. Kung iyo man po mga bayaran po din do, iyo man po paliwanag din do. Ang pangapudan na lang po mga kabanat kan publiko, kan member consumer, dahil po kamo maging Walang masama. dahil po kamo maging mabangis sa consumer. Kung tutuson nga, igulpi po kamong mga questionable, Unang cellular. yung mga hinahapot na mga surcharge, kung ano pang mga charges, na dahil po nito hinaharali, di ba? Ano ba yan? Si Benji Rivera. Radyo Banana. Alam ko ang kailangan kong gawin. Kaya mga Dabarkads, mga kabanat, don't forget, ang budget ko yan ni Mrs. Tapyasan nitong daradakula, taibayad ta sa Kasoreko. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Nasa linya si partner Junil Parikoy. Good morning. Go, go, go. BBS Banat Patrol. Okay, KBG, maray na aga sa mga parantabay kan Radyo Banat sa BBS FM Naga. Pinag-aapudan tangon yan si Engineer Joel Martin tanganing makaulay-ulay digdi sa laog ka na programa na pamayukan na Solid Waste Management Office na may napabareta baga na itong mga itong mga inuulang mga tubig gali sa mga kakang-kakanan na nagtataragas sa parter. So aramon ta ko na kumusta ngunya na paglinigo na kan mga estero pagkatapos itong mapadapit sa party kad
wastewater ali mismo sa party mismo kan mga kakan-kakanan na nagtataragas digdi sa laukan na Siyudad Canaga. Engineer Joel Martin, sir, good morning po tabi. Maray na aga tabi, sir, sa Radyo Banat. Si Kabinji po sa tuyang angkor tabi, sir. Opo, Sir Renji, maray na aga po. Maray na aga, Sir Junel. Maray na aga po sa Gamusangan Nanay. Opo, oo. Sir, inot-inot, maaraman mi lang po, kumusta ngunyan and party po kad monitoring niya to sa party po kad na mga estero, as in creek digdi po sa laugkad na Siyudad Canaga tabi, sir, duman sa mga perming pinagbaba as in inaarap po na din basura po tabi, engineer. Opo, Sir, kaya po, ang diklaging tinte, ang Diyos na may partikan tabo ko sa mga garo na sa nagaro labi ng sarong simana. Siguro po dyan sa may partikan tabo ko. Isusunod na po naman ganin si partikan Santa Cruz. Tangani po naman siguro, Sir Junel, Sir Benji, na aruba ka rin tag-uran, nangihiling talan naman may mga porsyon ng mabaha. Kaya nag-anticipar po ang grupo kang SWMO. Nagtatabang po sa tuya, nagtatabang po kita sa City Engineer's Office. Tangani po na pasiguro man na talagang dahil po mabaha. Sa panahon na araw na kanina, nag-uura na ang araw po may maraot na panahon na palaw. Tiga-anticipar po yun. As usual, Sir Junel, Sir Benji, nagpunto kita kan summer pa, pero sa kalabaan talaga kang intero tang ginigibo. May mga panahon po na sinilinigan ta after a week, buwan na naman. Kaya po continuous na trabaho ini. As in, aasigurar ta po ang publiko kay ni na lugar pong nalinigan ta na mababawasan po o ma-eradicate ang baha po sa Laugang Mana. Opo, oo. Aram kong talagang labo-labo man na linig kan sa inyong opisina and maging ang lokal na gobyerno sa pagi ni Mayor gusto man na maging malinigan mga creek niya to at mga drainage pero igwa pa po giraray nin mga kababayan kita na talagang pagkakatapos na paglinig po nindo yaon man giraray ang pagapunin na mga basura aron po dyan sa may party mismo kan Sagup Creek tabi, engineer. Tama ka dyan, Sir Junel, Sir Benji. Kaya po medyo sabi ka nga ni kayo pagtarabangan. Ang Sofia pong alkalde, si Mayor Lenny, nanginginutan po kasi kaniyo. Sa kayo po ang medyo talagang mainit na maray na asikasuhon po. Ini yung pagbaha sa Laugang Naga. Di man po kaya ini magigibok ang gobyerno sana, kan city government sana. Katabang na po ang national government kan, isipagi po kan DPWH. Pero po dapat kaya si mga tao sa community natatabang man po sa ito. Kaya ang pangapunan po kanihan sa itong alkalde ni Mayor Lenny. Bakusan na po si official po sa barangay, kundi pati na po si mga komunidad na yan po sa palibot. Talong-lalo na, pensioner mo po, ini Sagup Creek. Igwa na po silang lilipatan ang aram ko po kayo. Nadungog ko pong sinasabi ni sa tuyang alkalde ni Mayor Lenny. Na gano'n nga ni si iba baralyo na sa Lerma, si iba. Ali pong Lerma, pasirin po dyan sa may partikang Takul. Tangani po na maiwasan talaga, as in malinigan po si mga lugar na dapat dandain man po talaga pag-iistaran ng tao. Tayo yung po si nagiging kausa kang pagbaha. Kumahiling ka po nindo dyan. Sir Junel, Sir Benji, dyan po sa may partikang del Rosario, ang tubig po baga down river, ang course niya, ang direksyon. Pero mahiling mo po ang basura yaon dyan sa mga pangtang o dahil po ito may mga harong na naka-install. Naglahat na po ang Barangay del Rosario ng mga flood control devices, ito pong mga screen. Ang nagiging problema na naman po katota, rampang mangyari ang pag-apon si pag-plug po kasi mga basura duman sa mga screen. So, yan po ang sarong paghihiling mi pa. Sabi nga ni Councilor Aris Magaraig, tarabangan na iniyo. Pero sa kadakulang po ang piglag na mga screen. Medyo masakit, lalong-lalo na po si accessibility kasi sa tuya pong mga tao. Kasi rin po duman sa site, pati na po si mga heavy equipment as in sa tuya po mga garbage truck. Ngayon, nagaharakot kan si mga debris na nakabara po dyan sa mga screen. Opo, oo. Engineer Joel, sir, may mga kaputan pa ko itong mapadapit pa po sa City Ordinance number 21 na
4-076. So ito pong pinagkapon niya itong Waterways Management Ordinance. Pero bago po yan, itataw ko na sa main anchor po na mga kaputan na papasa taka po kay Sir Benji. Benji. Salamat, partner Junel. Sir Joel, good morning. Si Benji Rivera po. Hello, hello, hello. Hello po, Sir Benji. Good morning. Good morning po. Kan nakagipong aldaw may na kuha sa mga imburnal sa kanal, pasintabi po sa mga nagkakakan. Din mga nagtaragas daang sebo, yung used cooking oil na hali po sa mga restaurant digdi po sa Naga City. Igwa baka kita sir din na di ba bawal po yan na iula dinda ang mga used oil dyan po sa sink sa kanal dinda po, Sir Joel, engineer. Tama ka dyan, sir. Tama ka po dyan, Sir Benji. Pero iyo po kani, ang monitoring ang problema ta po. Actually po, pag nagkuha na sinda ng business permit, pigo-obliga na po yan ang Office of the City Engineer. Pati na po si opisina kan sa tuyang enro. Pero pag nailing mo man pagiraray during their operation, ito ang mangiraray mga violation. Kaya po si yan po magayan sa may atubangan kan sa tuyang plaza, Vincent Martires na lugar. Sarong tambak pong nagtaragas ng mga sebo na may parong na po pa dito magbabiodegradate na. Nagtrabangan na po kasi sa tuyang mga empleyado, si nagkakapira pa pong ahensya. At ako po talaga, namawarong na eh. Yan po ang makamundo na sige ang igot kan sa tuyang gobyerno. Halos tarabang na kita. And yet, ini pong mga nag-ooperar ka mga kakan establishmento po digdi sa loob ng Naga, ay po nag-iintindi. Yan po dyan ang problema, Sir Benji, na dapat siguro pairalo naman si tumagang paghigpit, as in kung may ramo na nagkasala iniyo, nagbayular, kasuhan na po ang gobyerno, pangani po na mamatian niya man po si kapagalanta, si pag-asikaso, si paglantad kang si mga nag-aaragi dyan, si komunidad sa maraot pong parong, as in man datang na epekto po kanisa sa tuyang alawas. Talagang kapag bagatabi engineer, kapag mainit na ibang parong, pag nag-agi ka dyan sa mga lugar na may mga arong kayo na sebo sa kanal. Totoo po yan. Mariresabot ang iba talaga ang parong kanal. And kapag nag-uran partner, iyan ang saro sa mga nakakabara sa mga kanal, tabi engineer. Totoo po yan, Sir Benji. Totoo po kanita. Naglakaw-lakaw ka sa mga main street kang Naga. Timingan mo lang po medyo mainit. Maglakaw ka lang. Mapaparong mo po tulos ang parong kan sa tuya kung irarong ka mga drainage. Opo. Na very alarming. Sa pahali ang parong malinig si lugar pero may mapaparong ka man data. Sarong bagay po yan na hali po yan sa irarong ka sa tuyang mga drainages. Na iyan po si resulta kang pagpapabaya man ang urong paggamit kan si drainage sa bakong tamang paagi. Pati po si mga used cooking oils ninda dyan po lalag. Sarong beses po nga nakahiling kita na ito po baga nagtitinda rin para bulastog yan, inula po sa drainage sila na niyo. Bako lang si mga bako lang pala si mga darakulang fast food chain ang suspect nito, pati yung mga mga street vendor, tabi engineer. Yes sir. Opo. Hilingon mo po ini yung sa may likod ng PNB. Marami na po baga drainage diyan. Kaya sa target kang grupo. Na bako man po bagang maraot magnegosyo. Ang problema lang po si manera kang pag-dispose ninda. Ang ginibutan po kaya nag-iagita ni mga container na laganan kang mga used cooking oils ninda. Yes. Pati po ito po bagang sauce. Dayan pong sauce minsan pakakakaninda si tada binawalat lang po sa tukawan. Karalat po diyan sa may Plaza Rizal dati. Kaya medyo alarming na po kapag siyempre mapaparong yan, may mga bisita. Iba talaga ang parong kaya medyo sabi kayo sa Naga, mga usbak. Sa Bicol, mga usbak,
Dahil man po gabos. Dahil magabos, tama. Opo, Pero pero ano ang talaga, ginigibo kayan? Paano dito piglilinigan po yan? Igwa kitang o tigmamano-mano yan na tinatanggal kan sa tung mga empleyado sa SWM o tabi engineer? Yes, sir. Mano-mano po yan. Igwa mo pong machine ang Office of the City Engineer. Pero minsan po sorohayan kita. Igwa man sindang ginigibo, igwa mo po kami parting ginigibo. Si kaya kan si mano-mano, kita ang nagigibo. Si kaya po kan si machine, darakula, mga stone grenades, dapat po si machine ito. Kaya lang po, ang pangapudan, taday tayo hindi makakaya na arugan sa tuya po, di sa SWM, sarong grupo na lang ini. Ang city engineer po, garo sarong grupo man na may garas ng machineries. Pero po, ang total na pollution, nakaikuhan pong linigon, dakulaon po. Kaya ang pangapunan ta po kani pagtarabangan ta. As in, naging alerto po kita. Ito mga Sir Benjing inaapod na disiplinada na sinasabi po ang tuyang alkalde ng Merlene. Importante pong maray ito para sa tuya pong mga taga-Naga. Bantay Katayid program na dapat po siguro pigihiling taman kung ano ang ginigibo sa tuyang Katayid. Kasi baka po nagbabayular na kita dahil nag-aaral. Pero ang epekto po kani sa environment, kabali po si Katayid. Kaya dapat po siguro paurugon, ilingom, tuyawon, ano man si dapat tuyawon po kasi po yan kairibanan nito po sa loob ng Naga. So, pag nag-uurad baga engineer, minsan nakahiling ako dyan na ang pagluwaskan na tubig sa kanal, kaibana na talaga yan, Cebu na yan. Ano po, nakakahiling ako kayo dyan sa downtown kapag baha. Hilingon po nindo, lusong ka mo dyan sa bata, garo naglalanalala. Naglalanalala si Dong. Tabay. Ang pinaka-example kayo, Sir Benji, yung sa may Panganiban Bridge. Ano mo niya nag-uran? At init-init po. Ilangon mo, tagar may rainbow sa ibabaw po kan tubig. Iyo po ano. Mga mantika po yan, lana. Kabali na po dyan si mga asayty hali sa mga gasoline station, sa mga washing areas na medyo napapabayaan po talaga. Kaya po, yan ang pinapanindugan po at yung alkalde ni Mayor Lenny na at least madisiplina, at least ma-inform. As in, kita mismo po, dakulaw na maray ang tabang ng mga taga-Naga, mga Nagenyo, na tuyawin po ini. As in, sabihan, punduhon, ang araw po kaniman datang practice. Okay, sir. Ay, na po kung kaputan na engineer, baka si Jonel. Del, may follow-up question ka tabi kay engineer Joel Martin tabi. Abay na si Jonel. Okay, engineer, thank you very much sa informasyon na yan. Ano po ang pangapunan mo sa mga vendor na nagpaparaurula kan na mga use cooking oil tabi, sir? As usual, Sir Benji, paulit-ulit kita. Tarabangan ta po ini. As in, tabangan ta po ang syudad na maging malinis. Sa parte pong iyan, dakulao ng matitipid. At yun ang makikinabang po intirong mga taga-Naga. Salamat, Sir Benji. Maray na aga po sa labos. Okay, mabalos kay Engineer Joel Martin kan SWMO, partner. O mga dabarkad, si mga, kung sa bagay talaga kaya, say ko ngayon iula. Baga ano, say ko ngayon iuula ang use cooking oil ko. Nasa bangbangan ko na ngayon ang kali. Di dyan ko na lang ngayon ulaon. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Nagirumduman ko bago kita partner mag-commercial, nagirumduman ko yung nadalang ko sa social media sa China. Yang mga Cebu yung Cebu sa kanal. Hindi ako kung totoo yun. Pigko ko di ba nagtagas? Di ba? Pigsasara tapos nire-recycle. Ay, ano ba yan? Nadalan mo yun? Mas malala pa man pala sa China, yes, sana day arugong ka ng mga ano na ha? Ini mga vendor na ni partner. Yun naman po sa China, may nadalang kita sa social media na yung nagtaragas na Cebu sa kanal, partner, imburnal na to para sa ko sinasara, pigpuproseso pa rin pagkatapos
ginagamit pa sa pagluto duman sa sarong lugar sa China. Ipambira. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Sabi kaya kadire. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Standby mga tugang, tama commercial lang kita digdi sa programang Radyo Banat, and latag na kamukan sa inyo pong mga GCash number, tangon yan na pag-commercial, mapili ako kan sa tuyang papadarahan 500 pesos pang sabaw-sabaw ye, tama uran-uran. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng anong oras na ano na, latlag tada. Ang oras is 8:40, alas 8:40 din pagkaga. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banat. Ang sabi kay tong kaulay ko kaso banggi mga tugang, tamang-tama ta nagtataga uran-uran digdi po sa Naga City. Paduman ko ta ako sa Haciendas Dinaga. Tama, Haciendas Dinaga yan. Na yaon po duman nakabugtak, duman po nag-groundbreaking ang dating alkaldeng day nakakasimbag sa ng status kan Naga City Convention Center. Mga tugang, ipapahiling ko sa inyo, digdi po sa programa, digdi po sa Samuyang Facebook Live, kung ano po ang kabugtakan, ano ang nangyari dyan sa Naga City Convention Center na initial pinunduhan kan syudad din 100 billion pesos. Ang 100 billion pesos na yun, mga tugang, dakulaon pong kantidad yan para sa feasibility study and inaapod din ng groundbreaking. Hanggang ngunyan po, naninibago ako kay Congressman Nelson Ligacion. Dati-rati, permi baga ining nagpupuskan sa iyang mga proyekto, dawa nga ni bako niya proyekto, at ipalan ka ni Congressman Ligacion. Samantalang ining Naga City Convention Center, mga kabanat, hanggang ngunyan, dahil po siya nakakasimbag. Dahil lamang siya nakakasimbag digdi sa Naga City Convention Center na ini. Kumbaga sa basketball partner, natupal. Natupal ta si Congressman Ligacion. Pig para patambuan doot. Pig pakagalan pa pong gwardya para day po makalaog. Sa totoo po, kansarong simana, may sugo ako. Din saro sa mga Dabarkads na dyan po sa Naga City Convention Center. Dyan po sa Barangay Carolina. And bukod po sa day siya makalaog, tahinakon mo papahilig ko po sa inyo ang itsura. Kanipong tinampo
Kung saan po palaog dyan sa Naga City Convention Center na yan, mga tugang, dawa siguro kamo mabisita dyan sa Naga City Convention Center, tayo hili ko din doon kabugtakan. Ay mayo, partner, dahil din dumanan ang lugar na yan, tahilikod po din doon ang tinampo na yan. O yun, tama o, yan po sa Samoyang Facebook Live. Hilikod mo yan o. Si Seban, yan, hindi pa yung nag-uuran. Kansarong simana pa po yan. Mga tugang, yan pong litratong yan, na tig padara sa to, kan sa tuyang Dabarkads, yan po, palaog po yan, duman sa worth 600 million pesos na Naga City Convention Center na mayo lamang kabugtakan. Mayo lamang pong kabugtakan ang ginastusan na 100 billion initial fund kan na syudad. O hilungon po dito yan o. Hilungon dito yan mga tugang. Saan po na paduman si 100 billion pesos na yan? Nagpara opening lang kita, groundbreaking, ano ka po dyan, partner? Feasibility study. Napasain po ang 100 na million pesos na yan, mga tugang. Hanggang ngunyan po, mga kabanat, dayan na bimensyon kaning sa tuyang diputado kan na 3rd district. Garo baga Congressman Nelson Ligasyon na supalpal ka, hain na si sa imong dating pabarablog. Hain na si dating mga sabi ni Congressman Ligasyon, transparent na siya. Sabi baga kaning diputadong ini, ako ngaya, gabos ngayang proyekto ko tapos. O mala, may nadiskubre na naman kita mga tugang, mga kabanat, na sa mga proyekto ni dating mayor, Congressman Nelson Ligasyon, hilungo dito yan, duot-duot na. Lalo na dahil makabot ka duman sa lugar na to, na kung saan nag-groundbreaking. Kung kamo mga tugang, madigdi po sa Naga City, Peña Francia Fiesta, ay isa po ini sa dadayuhon sigurado. Worth 600 million na planong Naga City Convention Center, ang mahihilig din do kadudutan, tapos tulong-tulong poste na nagtatago po sa kaduutan. Digdi lang po yan sa Naga City. Digdi lang yan mga kabanat sa Naga City. Mahihilig din do na 600 billion na pondo. Initial pong nagpaluwas din pondo ang syudad kan panahon po ni Ligasyon, and nagtuga din ang senador na si Senador Villanueva, Joel Villanueva. Tapos araw ko ang kabugtakan. Hilungon din do yan. Kamo po, hilungon din do, madagos pa kamo dyan. Kaya sabi kan si sa kuyang Dabarkads, mauragay kay pani, palupadan taning drone para mahiling ta kung ano na yung kabuktakan ka Naga City Convention Center na yan. Sabi ko, pabira, side daw kita, makit-kit din na drone. Ito bagang usong drone ko yan na may mga camera? Masubli daw kita sa Dabarkads ko. Kung may nagdadamog dyan na Dabarkads ko, na may high-tech na drone, pasubli daw si Tito Benji. Pagkatapos ng programa ko, dyan ako partner. Hinukon mo yan. At hanggat na po nagpapaliwanag ka ni si Congressman Nelson Ligasyon, lalo mi pong ipapahilig sa publiko kung ano na po ang nangyari dyan sa 100 million pesos na yan. O baka sobra pa. Baka sobra pa po mga tugang tabaka si Senador Joel Villanueva, nag-release din pondo, and nagkaigwa na po din na bidding, data aram Tal sabi po, ang dapat po na magtrabaho kayan, ang dapat po na magtrabaho kayan, ang dagog ko, ini pong Centerways. Ining Centerways na ni, iyo man po ang nagkakontrata kan Plaza Quezon. Si Benji Rivera,
Radyo Banat. Yan, tinampo na yan magayon na yan. Iyon na yan si, tinampo dyan sa, tinampo yan duman sa may substation. Magayon yan, partner. Magayon yan. Pero hindi pong palaog, mga kapatid, kabanat, dyan sa may Haciendas Dinaga, itong lubak-lubak na to. Duman pa nagkuha si Congressman Nelson Legacion, kang panahon, na aram niya man po mga tugang, masakit yan dumanang kan mga tao. Ha? Si Sayman Ma dyan sa convention center na yan, ang tinampo, hilingon nindo. Garo ba kamayo ka sa Naga City? Ha? Hilingon mo garo kayaon sa coastal. Garo, maray pangali sa coastal area tinampo na. Ha? Maray pa po ngali sa mga barangay road kan na probinsya ta Iguala po mga tinampo. Hilingon nindo. Dahil nindo na yan po, Naga City. Yan po mga tugang, yan po, palaog po yan duman sa Naga City Convention Center na pinagmamalaki po ni Congressman Nelson Legacion na 600 billion na 600 billion na magkakaigwa po daalin na Naga City Convention Center. Yan, hilugo din do ha. Akala mo partner, mayo ka sa Naga City? Sige. May nag-PM sa ko. Sige. May papa, pa sa to? May ipapadara pa. May ipapadara pa po sa mong dokumento. Ngunyan mismo, nag-PM sa ko. Dahil mo na kaya pa di pa putokon na Maria Barita, naghahanap pa kitang mga dokumento. Sige po. Sigurado mga tugang, lalo digding dahil makakasimbang si Congressman Nelson Legacion. Napagirit pati ko digdi sa nag-PM sa ko. Ay, nako. Paano na po kani si Congressman Legacion? Nakakasabi siya kan mga project kang iba, pero ining na project niya digdi sa Naga City, hilingon mo yan, ako nga ni partner, akan hilig ko po ining litratong ini. Dahil ako yung makatubod. Dahil po ako makatubod sa Naga City ini. Ha? Dahil po ako makatubod mga kapatid, kabalat. Hilig-hilig ko din doon yan, Ha? Sa Naga City, nakakahilig pa kamong tilampong araw kayan. Ha? Iyo po ini, kung gusto din doon makahilig, hilig ko din doon. Yan po ang palaog duman sa Naga City Convention Center. Lalo, kung yaw ka na duman sa site, duman sa Naga City Convention Center, dapat ka ni magsubli kita 4x4 sa Dabarkad sa bago kita makaabot dyan. O kaya baka makasubli kitang kabayo. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Garo tuturok doon mo ang mga tao, Congressman Legacion, bago makaabot dyan, magsakay sa kabayo. Akala ko baga kay Congressman Legacion, sabi niya, tul-tul siya. Ang pinoproject baga ni Congressman Legacion, iba na siya sa ibang politiko, tada siya da tul-tul. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sige po, Congressman Legacion, tataawanan mi pa ikang chance, tataawanan mi pa ikang chance para mag-isip kung ano po ang isisimbag mo digdi sa Malaboy. Iyan mga tugang bako yan kan sarong simana pa po yan. Kung di ako napapasala, kan Sunday, kan nakagi pa pong Domingo yan pigpadara sa ko dahil pa mauran kayo to. Bako pa po kayo to mauran. Lalo na ngunyan. BBS Banat Patrol! Ay nako, 8:52, nasa linya si Tito Boyet. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Tito Boyet, good morning. Salamat, Kabenji. Maray na pagkaaga. Igwa po pa ng saro na isasara. Ha?
Guwapo pa ng dasarong isasara. Isasarang ano? Radio station. Isasarang radio station. Ayun. Di ako updated dyan ha. Di ako updated dyan. Daog mo ko dyan ha. Daog mo ko dyan ha. Ay, basta manatili ka lang Ha? at malalaman mo Bako man, kung ano yung isusunod na yan. bako man ang BBS. Bako man ang BBS. Kasi ba, matatag ang BBS. Ha? Matatag. Matatag. Pero na-intriga ko dyan ha. Sa pag radio station. Oo. Sa na radio station yan, tawanin daw kong clue. Ay, bilang sa Laugkan na Naga. Anong barangay? Anong barangay? Ay, matutumbok na. Pag sinabi ko, matutumbok na sa Lambang Barangay Bagay Sinaga, igwang bista ng mga radio station. Kita, halimbawa sa Balatas, Malalim ka lang. digdi sa barangay Balatas, duwa ang radio station digdi. Oo. Isa naman sa Arani sa sementeryo. Bueno, kasunod mo pala na kaligtaan ko lang, si Police Colonel Elmer Azores, liwat na nagpagdumdum sa mga may pugol ka na illegal na banil. Asin man, itong ako yan, maski may lisensya, kung pasuna, yan ang sinasabing illegal man ang ganyan. Aram ko, perming update Oo. sa imong pusil. Updated ako, partner. Saka, kuha pa kong, PTC. Iyo, permit to carry firearms. Ay, outside syempre. residence. Syempre naman. Kay Puwanta yan. Oo. Ang sabi niya, may naputos niya yan, ano po niya kung may auto, pwede nga ibugtak yan ang lisensyado. Ay, iyo nga yata, ang auto nga yan, laro nga yan na harong mo naman. Extension kan sa imong harong. Kaya, pero kung may, kuya ka, permit carry firearms outside residence, pwede yan around sa laog ka na sa imong bihikulo. Ang bihikulo mo, extension yan kan sa imong residensya. Yung inapod na permit to carry. Yan, permit to carry firearms outside residence. Aram mo kaya, Tito Boyet, ba ko ba sa pagiging paranoid? kay Puwanta yun ngunyan. Grabe baga ang mga krimen ngunyan, partner. Iyo baga? Iyo. Kuya, dahil mo araw, bigla lang ikang titirahon kan medyo raw tampayo, may badil, may panaksak. Bilang depensa, kay Puwan yan, kay Puwanta yan. Urog na, sa mga kuya, sa mga arukay ng trabaho ta, kay Puwan Aguirre, at kung minsan baga, may nariligis. May nariligis kita na nag-i-interest na mapundo ang nguso. Mako yan, ma-hiding paragadan para sa tirahon ka. Di ako takot sa araw kaya takot ako yun kung baka ma-hold up si Tito Benji. Bakit makuha ito? Baka makuha si mga pang-Gcash na. At tapos yung cellphone. Kaya ako takot dyan sa mga assassin na yan. Takot ako sa mga hold-upper. Ang sabi, inilista ko na lang iba pang mga sinabi ni Colonel Azores. Number 1, bawal asin may kapadusahan ang magdaraning badil na may magkakanigong permit, lisensya. Isuko ang lisensyadong badil sa mga polis. Sa pagkasuko mo na, pag sinurrender mo yung bakong lisensyado, tataanan ka man kaya sabi gining resibo. Samantalang, asikaso mo ang lisensya kan sa imong badil. Dahil mawawara sa kamot kan mga polis, bad sabihin ko, kuya na yan, isusubi na kan mga polis, na yan pwede. Sigurohon na may valid license, regular na i-renew ang sa indong LTAP. Siguraduhon na rehistrado ang badil sa PNP, sa Firearms and Explosive Office. Sunodon ang batas, patakaran, asin regulasyon, dapat
sa badil. Yan ha, na pagirumdum. Alam ko na igwang may mga badil na pinapabayaan lang, yaon sa harungin na, pero pagkamo, in-applyan ng search warrant operation, makuha ang badil na dahil lisensyado, ay dagdag kaso yan sa indo na isasaangat ng mga pulis. Kaya ang sabi ka na ni Colonel Azores, sumunod sa batas, maging responsable mamamayan. At mga pangirumdum ka na Naga City Police Office, dapit sa mga nagkakapot may punggol at illegal na badil, maski na itong lisensyadong badil. Pero Pangirumdum na Tito Boyet Gulpi bagang mga loose firearms digdi sa Naga City, ang rason bambaga kaya kan mga gun owner, yung mga may yung mga nagdadarang legal na badil lang. Dapat kaya istriktuhan kan PNP ini mga loose firearm and ini mga nagdadarang bakong lisensyadong badil. Iyo po ang na ginagamit sa krimen. Oo. Diyan na kaipuhan kan pulis, tabang kan mga lalo na Tito Boyet kung gunban. Pag gunban, bistado lugod si mga may mga lisensya, si mga legit na gun owner, sila nagsusunod sa gun ban. Si mga kriminal, di ba nagsusunod sa gun ban, partner? Yan ang hapot niya Kapag gun ban niya, si may mga lisensya, arong sako, bawal, hindi ka madara. Pero si mga illegal, mga kriminal, may darang badil. Yan ang pinagkaiba, partner. Alam naman kaya na ako ma-hold up, ipapahilig ko yung mga balil, papaano ko sa pulis lisensyado, gagamit mo ba lisensyado? Dahil ba siyempre ito ba utak kriminal nga ni? Utak kriminal nga ni na ako yan, na masang na lang mang-hold up. Yan nga ni ang nasabi, ibang nakaulay ko, kung iparehistro mo nga, pag-lisensyal mo nga ang badil, pag nakabadil ka, maaaraman, masususong duman sa bala, kung sa inhaling, anong klaseng badil, masususong lugo dyan. Mas maray pa na, dahil mo pa yung risk, hindi mo pa lisensyan na blind ang mga pulis. Kung sisay na bala ng badil, hali itong balang ito. Tinutukdoan mo malugod si mga paradangog takot anong gigibuhol ba? That's wrong. That's wrong. Yan lang ang yan lang ang nagugta sa mga labar kansta. Pero ang mapagirumlumta na lisensya. Dapat registrado. Registrado sa badil. Responsible gun owner. Dapo dyan. Gun owner. Oo, yan ang sinasabi na pagirumlum na talagang dapat iparehistro rin na palisensya ng badil at tanghaling maging illegal ang pagsasaray kaya. Saka si mga negosyante, kayang-kaya man, daway ka nga Tito Boyet, kaya mo kuang lisensya, partner, madali man lang May seminar ba yan? Tutukdoan ka, dapat responsabling pagsasaray ka na badil bago katauan ning lisensya. Bago matauan ning bago marehistro ang sa imong may gun safety seminar naman yan. Siyempre, number 1 yan. Dapat tatao ka kaya na yet maggamit. Dapat mo yung tatao ka kung noarin mo dapat iluwas ang sa imong armas, sa imong badil. Dahil pwedeng sinilyak ang kalakaburat, maluwas ka ng badil. Dahil pwede yan. Dahil dapat gamitin sa pagpasali. Yan. Yan ang pinakamadaling termino dyan. Dahil gamitin sa pagpasali kung igwa kang badil. Bipit lang, mapaputok. Maburat lang, makatagay lang, mapaputok. Yan ang mga kaipo na igwa kong bistadong dating announcer sa DCGE, kapag nag-iinuman doon, sige paputok badil. Ay, bistado ko to. Bistado ko to. Kaya sabi ni Jeffrey Pasubilyo, ako naman daw kaya boss mapaputok. Yan ang sa mga ipapagirumdum sa mga gusto magpalisensya ng badil na dahil dapat nandun sa
gamitin sa pagpatali ang badil, panakot ng tao, mga pagtarain. May nadakop na ang PNP. May nadakop na ang PNP kaya na digdi sa Naga City, Parekoy, na nagdara din na lisensyado Badil, Parekoy? Dahil ko parang nanapot yan. Pero pwedeng iguana, medyo nalingaw lang ako kung saan dito nangyari. Itong mga kuya, yung mga nababaybas, may mga badil baga. Oh, talaga ha? Oo. Diyan sa Baaw, sa Iriga, nabaybas ka, may badil. Igmabagang na-recover ang PNP na nakuha sa sarong drug pusher, ang badil kang drug pusher, Beretta, service kang PNP. Oo. Garon, sinuwap. garon na swap mo na dati pa nakukuha. Pag nagkaigwa ng kuya, paghanap anong sa station commander, hanapon siyempre, nasa ng service pa yan. Yung talagang masabihin niya, yung po naman nakawalat, ginamit ko garantiya. Yan nga, kiburnok. Yung tigari. Yung tigari. Bueno, karagdagan sa report na pagrumdum ka ng CPO sa mga taong igwang illegal na badil, maski na itong may mga lisensyang badil. Boyet pa rin. Babalo sa mo, Tito Boyet, halin dyan sa Philippine National Police, mga kabalat. Oy, pakirumdum naman sa mga gun owner ha, pakihilig ka sa inyo pong lisensya, tabaka, yan po expired na partner. Baka maramalang kabukan na PNP. And Aratsan, mga tugang, abangan po dito ang ngunyan ng mismo, mga partner. Pagkatapos ni Tito Benji magprograma, mahanap na ko kaning maswerteng papadarahan tanin GCash. Digdi po sa programang Radyo Banat, pangdagdag partner sa panggaragastos, panggaragastos, ngunyan pong medyo mahal ang barakalong partner, Parekoy, pang saod-saod, pang sabaw-sabaw, pa man na bakalo nindo partner ha. Dahil lang nindo ibakal din arak. May nag-PM sa ko, padaray na ng 500, ibabakal niya dahil gin. Sabi ko, cannot be. Kaya latag lang po kan sa indong mga GCash number, mga kabalat. Pipilion ta po ang maswerteng manggaganang ko dyan pong aldaw na Friday. Pero sa pangarap po kan bilog na pwersa kang Bicol Broadcasting System, ingat-ingat po, tabaoran sa luwas. Nakaibanan ta si Tito Boyet, partner Junil. Sa technical, Boss Ariel Camarote, si Boss Stephen Fabis. At mga kabanat sa management po kan BBS, kay Ma'am Nelly, kay Ma'am Lalaine, thank you very much ma'am. Ka Ate Joy, Ate Sherry. Mga kabanat, ako si Ka Benji Rivera, mabalos kan sa idong pagkantabay. Basta Barreta, sigurado labanan ng fake news. Si Ka Benji Rivera, Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17.